10 bagay na sinasayang ng maraming Pilipino ang pera. Kumusta mga kaaral? Pag-usapan natin ng mga bagay na kung saan sinasayang natin ang pera. Hindi ito para mang-insulto, hindi ito para magmukhang mas matalino, at lalong hindi ito para sabihing kasalanan mo lahat. Ang goal lang natin ay gumising. Kasi minsan, akala natin malas lang ang buhay. Akala natin kulang lang sa swerte, koneksyon o oportunidad. Pero ang totoo, may mga maliliit na desisyon tayong inuulit araw-araw na unti-unting umuubos ng pera, oras at lakas natin. At hindi ito kwento ng mayayaman sa abroad. Kwento to ng ordinaryong Pilipino, tulad ko, tulad mo. Habang pinapakinggan mo to, huwag mong isipin ang kapitbahay mo. Huwag mong isipin ang kamag-anak mong palautang. Sarili mo muna. Number 1. Utang sa credit card at buy now, pay later. Sa Pilipinas, hindi na lang credit card ang problema. May online loans, BNPL, installment apps, at kung ano-ano pa. Ang linya palagi, okay lang to, maliit lang naman ang hulog. Pero hindi sinasabi ng app kung ilang buwan kang mababawasan ng sahod, gaano ka katagal mawawalan ng laya, at gaano kabigat sa isip ang may utang. Kapag may utang ka, kahit may sweldo ka, hindi mo hawak ang pera mo. Hindi masama ang credit kung pang negosyo o pang asset, pero kung para sa luho at pansamantala lang, parang nagtatrabaho ka para sa iba sa laki ng interes na hindi mo namamalayan. Number 2. Sobrang gastos sa glam at panlabas na anyo. Linawin natin, walang masama sa pag-ayos, pero may masama sa bagong damit pero walang emergency fund, bagong manicure pero lubog sa utang, branded na pabango pero may unpaid bills. Madalas, hindi para sa sarili ang gastos, para sa validation ng ibang tao. Ang masakit? Yung ini-impress mo, pare-pareho rin kayong walang ipon. Ang tunay na mayaman, hindi flashy, tahimik lang. Mas busy sa pagbuo ng buhay kaysa pagbuo ng imahe. Number 3. Impulse buying at online shopping. Sale lang. Deserve ko to. Minsan lang naman. Pero ilang minsan na ang dumaan. Hindi lahat ng mura ay tipid. Hindi lahat ng trending ay kailangan. Bawat impulsive buy ay parang maliit na taga sa bangka mo. Hindi mo ramdam sa una. Pero pag dumami, kahit anong sipag mo sa pagkayod, lulubog ka. Simpleng tanong lang bago bumili. Mas magiging maayos ba buhay ko dahil dito? Kung hindi, alam mo na. Number 4. Sayang na pagkain. Ito sobrang Pinoy. Sobrang daming niluto. Take out na di naubos. Gulay na nabubulok sa ref. Minsang iniisip natin, okay lang, pagkain lang yan. Pero buwan-buwan, libo-libo ang nasasayang. Habang sinasabi mong, bakit parang walang natitira? May natitira sana. Tinapon mo lang nang hindi mo namamalayan. Number 5. Sugal at umaasa sa tsamba. Loto, online casino, color game, sabong. Laging may pag-asa na, baka maswertehin ako. Pero taon ang lumipas, pareho pa rin ang sitwasyon. Ang sugal ay nagbibigay ng false hope. Pinaparamdam sa iyo na may shortcut. Pero ang totoo, walang yumayaman sa tsamba. May yumayaman sa sistema. Ang tanong, kung yung taya mo, ipon mo na lang, nasan ka na kaya ngayon? Number 6. Bisyo, yosi, vape, araw-araw na inom. Stress lang, pampatulog. Reward ko to. Pero kung kakalkulahin mo, yosi araw-araw, alak tuwing weekend, vape buong araw. Hindi lang pera ang nauubos, oras at kalusugan mo rin. Ang masakit? Habang sinisira ng bisyo ang katawan mo, pinapahirapan din ito ang future mo. Walang negosyong tatakbo kung ang driver ay pagod, may sakit, at walang disiplina. Number 7. Games at in-app purchases. Hindi masamang maglaro. Pera kung oras ang nauubos, pera ang nauubos, pero buhay mo hindi umaangat. May kailangang ayusin. Isipin mo, kung kalahati lang ng oras sa laro ginamit mo sa pag-aaral ng skill, ibang level ka na sana ngayon. Number 8. Latest gadgets kahit hindi pa handa. May malaking kaibahan ang may pambili at may kakayahang bumili. Kung kailangan mo pang mangutang, hindi mo afford.
Ang gadget bumababa ang halaga. Ang utang tumataas ang bigat. Unahin ang pundasyon bago ang porma. Number 9. Pa-social at looking rich. Ito ang tahimik na kalaban ng pagyaman. Pa-restaurant kahit peche de peligro. Pa-flex kahit baon sa utang. Pa-impress kahit stress na stress ka. Tandaan, mas okay ang tahimik na progreso kaysa maingay na kahirapan. Hindi mo kailangang mapatunayan ng kahit ano sa social media. Kailangan mo lang mapatunayan sa sarili mo na may direksyon ka. Number 10. Walang plano, walang tracking. Ito ang pinakaugat ng lahat. Hindi mo alam magkano pumapasok, saan napupunta, ano ang dapat baguhin. Kaya kahit anong sipag mo, parang wala kang nararating. Hindi mo kailangang maging expert sa finance. Kailangan mo lang maging honest sa numbers. Kapag malinaw ang pera mo, mas malinaw ang buhay mo. Kung may isang bagay kang titigilan pagkatapos ng video na to, panalo ka na. Ang pagyaman, hindi biglaan. Nagsisimula yan sa isang desisyon na uulitin mo araw-araw. Kung handa kang mag-grow, i-comment mo ang salitang, grow. Ito ang Aral Yaman TV. Hindi ka namin pinapangarap, pinag-iisip ka namin. At para tuloy-tuloy ang pagbabago, subscribe na sa Aral Yaman TV para walang ma-miss na video. Hanggang sa susunod mga kaaral!